Ang mga eskwelahan na kasama sa face-to-face classes, maaga ring nagsipaghanda. Wala pang araw, hila-hila na ng isang kalabaw ang kariton na ito. Kailangang magmadali dahil ang sakay nito, mga guro ng Banawen Elementary School sa San Felipe, Zambales. Isa sila sa 100 public school na magsasagawa ng pilot implementation ng face-to-face classes. Itinuturing na low risk for COVID-19 ang lugar nila. Mas mabilis daw ang biyahe kapag sumakay sa kariton. Masukal at matarik na bundok ang daan papuntang paaralan. Pagkarating sa elementary school, agad nang naghanda ang mga guro. May binigay po na mga guidelines ang mismong region at gayon din sa ating division na kung saan para magkaroon tayo ng pagsunod doon sa mga health protocol na ibinigay nila. Habang abala ang mga guro, ang grade 3 student na si Ramon de San Juan, ngayon lang ulit susuotin ang kanyang school uniform matapos ang halos 2 taon. Bago makapasok sa kanilang school compound, kailangan munang maghugas ng kamay sa hand wash station. Kukunin din ang kanilang temperature at pagsusuotin ng face shield. Ang mga magulang, hanggang gate lang, maaaring ihatid ang mga anak. Kung dati-rati, magkakasama ang mga mag-aaral habang itinataas ang watawat, ngayon, sa kanya-kanyang classrooms na lang isasagawa ang flag ceremony kada umaga. Magandang umaga mga bata! 100% vaccinated ang mga guro at school staff dito. Na-miss nyo ba na magkita-kita tayong muli? Opo! Unti-unti mang binabalik sa normal ang edukasyon ng mga bata. May mga magulang pa rin daw na hindi pinapasok ang kanilang mga anak ngayong araw dahil sa takot sa COVID-19. Kung titignan po natin yung kalagayan kasi natin, napakahirap. Kasi ang mga bata, kailangan nila ang mga guro. So face-to-face talaga yung kailangan ng mga bata para matuto sila. Gaya ng nabanggit kanina, ang mga magulang dito ay hindi nakapag-aral. Kaya napakahalaga ang mga guro na magturo ng face-to-face, lalo na nga sa kinder, grade 1, grade 2 at grade 3. Sa Visayas, ilang paaralan din sa mga lugar na itinuturing na low risk for COVID-19 ang lumahok din sa pilot implementation ng face-to-face classes. Kabilang dito ang La Serna Integrated School sa Nabas, Aklan. Sa Mindanao naman, isang Aspang Elementary School sa General Santos City na nagsasagawa ng pilot implementation ng face-to-face classes. Ang ilang mag-aaral naman ng Clib Primary School sa Davao del Sur sa tent muna magsasagawa ng face-to-face classes. Naapektuhan kasi ng lindol ang kanilang building noong 2019 kaya hindi muna ito pinagamit. Guro man o mag-aaral, may nararamdaman na agam-agam sa muling pagpasok sa kanilang paaralan. Pero para kay Ramon, matagal daw niyang hinintay ang araw na makatapak siya ulit sa silid-aralan. Masaya po akong magbabalik ng face-to-face. Mas maganda po sa aming mga kabataan na mag face-to-face po. Kasi po mas gusto po namin makapag-aral na po sa aming eskwela dahil na po namimiss na po namin. Para sa ilang eksperto, mas mabuti raw na ibalik na ang face-to-face classes sa bansa dahil maraming pamilya ang nahihirapan sa ganitong sistema. Nasasakripisyo na rin daw ang kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral. Pero mahirap gawin ito kung hanggang ngayon ay may kumakalat pa ring virus. For the last several weeks, no, nakita natin na talagang bumababa, nagde-decline yung cases natin, at hindi na tayo nagkakaroon ng kaso ngayon on the national average ng more than 2,000 for the whole week, I think, no. So ibig sabihin medyo sinwerte yung DepEd dito, mahirap magpakakampante, kapag ang pinag-uusapan natin ay kaligtasan at kalusugan ng ating mga mamamayan,
Sa ginawang survey ng Social Weather Station o SWS sa 1,500 na pamilya sa Metro Manila, Visayas at Mindanao noong November ng nakaraang taon, 9 out of 10 na pamilya ang hirap sa distance learning. 6 out of 10 na pamilya ang nagsabi na mas naglalaan sila ng oras ngayon para magabayan ng mga estudyante sa kanilang pamilya. Mahigit kalahati dito ang nanay ang nagtuturo. Sa ginawa namang survey ng Movement for Safe, Equitable, Quality, and Relevant Education noong December 2020, 70.9% ng mga guro ang nagsabing hindi sila naniniwalang epektibo ang distance learning. Higit kalahati o 53% ang hindi rin sigurado kung natututo pa sila. 72% din sa mga kasama sa survey na ito ang nagsabing madalas silang hindi nakaka-attend sa online classes dahil sa problema sa gadgets, internet connection at iba pang distance learning expenses. Talaga pong bumaba no yung quality no at ang hirap po talaga no? Gaya ng sinasabi ko po no kaya nga kami ay to some extent we appreciate no although nagpapaalala kami sa DepEd na gawin ang lahat para maging safe no yung ating mga bata, yung mga teacher, yung mga magulang no yung lahat ng mga mamamayan na involved dito no. Dahil limitado lang sa 12 hanggang 20 ang estudyante kada classroom, uunahing makapasok ang mga binigyan ng consent ng magulang. Pwede rin daw gawing salitan ng klase para makapasok ang mga hindi aabot sa limit. Ang mga hindi makakasama o hindi kaya naman ay hindi binigyan ng consent ng magulang ay mananatiling modular o online ng klase. We are confident that we can sustain our best practices in ensuring the safety of our participating learners and teachers. Our recommendation that we will be allowed to continue expanding the reach of our pilot face-to-face run on our own, the Department of Health and the Department of Education, until finally we reach our long-held dream of physically reopening our schools. Sa muling pagbubukas ng mga eskwelahan, ang tanong, masisiguro bang ligtas ang mga mag-aaral laban sa kumakalat na virus? Sa ngayon ay patuloy ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga kabataang edad 12 hanggang 17. Pinag-aaralan na rin kung pwede nang bakunahan ang mga nasa edad 5 hanggang 11. Sa loob ng halos 2 taon, sa bahay nag-aral ang mga estudyante. Tiniis ang mga hamon ng online at modular learning at ngayong binuksan na ang ilang paaralan na bigyang pag-asa silang posibleng bumalik na sa dating paraan ng pag-aaral. Pero kasabay nito, dapat pa ring masiguro ang kaligtasan ng bawat isa.